Yo, shout sa inyo dyan mga tol. Tara pag-usapan po natin itong mainit po na usapin magpahanggang ngayon sa panahon po natin ngayon na kusaan hindi pa rin po tapos yung usapin patungkol sa impeachment. Napakahalaga po, no? Kasi sa labanan po na ito, hindi na lamang po ito basta paggawa ng trabaho ng Senado, trabaho ng mga nasa hustisya sa ating gobyerno, kundi no, makikita po natin, isa rin po makikita na para sa akin, no, ay matatawag po nating timbangan ito. Timbangan kung saan ang naglalaban ay hindi mga politiko, kundi politiko versus konstitusyon, no? Mamaya pag-usapan po natin bakit nasabi natin yung bagay na yan. Pero kung may idea ka na dyan, comment down below. At syempre, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. At tara, umpisahan na po natin to. Let's go! So yun nga mga tol, no, kaya nga po nang nabanggit natin, no, siguro marami pong kontra sa ating pagsasalita kung saan sinasabi po natin ito po hindi basta politika lamang o labanan ng mga politiko sa politiko, kundi usapin po na mas malawakan. Bago po nating ituloy-tuloy yung pagbibigay ng opinion, no, panoorin po muna natin yung balita patungkol po dito, no? Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-vlog, pero para doon sa mga nag-iintay pa rin at sumusuporta po sa ating channel, no? Watch out sa inyo dyan mga tol. Uy, mali na pindot, sorry. Watch out sa inyo dyan, yan dapat yung effects natin, no? Sorry. Para doon sa mga matyagaan sumusuporta pa rin sa ating channel at patuloy, no, lalo na dun sa mga bago, no, watch out sa inyo dyan mga tol, shoutout sa inyo dyan. At umpisahan na po natin to, tara play na natin yung video. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malaman ang mensahe ngayong araw ng kasarinlan ni Vice President Sara Duterte na may batiko sa sinapit ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at may nabanggit din tungkol sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Kasama niya sa Malaysia sina Senadora Amy Marcos at Robin Padilla, nakabilang sa mga hahatol sa kanya sa gumugulong ng impeachment proceeding ng Senado. Nakatutok si Rafi Tima. Sa piling ng mga OFW sa Kuala Lumpur, Malaysia, piniling ipagdiwang ni Vice President Sara Duterte ang Araw ng Kalayaan. Pero kapon-napon kasama ng bise, ang dalawang senator judge na kasamang dumidinig sa kanyang impeachment complaint, sina Senadora Amy Marcos at Senator Robin Padilla. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kasingit lang tayo ng konti, no? Medyo may napansin lang ako, no? Dito sa mga Duterte, especially, no? Particular sa kanila, kapag mayroon pong mga ganito, nagtataka ako bakit ginaganap siya palagi sa ibang bansa o sa iba't ibang mga lugar, pero siguro nonsense na yung pagtataka ko. Kasi given naman yun na ang mga ganito pong pagkakataon ay paghanap din po ng simpatya. Tama po ba ako? Naghahanap po sila ng siyempre, susuporta po sa kanilang mga ipinaglalaban. Pero, sige, mamaya, tuloy natin, no? Kasi, napansin ko lang, talagang parang pong umiikot din po talaga. Kumbaga, hindi pa rin po tapos ang kampanyahan. Sara Duterte. Kapag sinisigaw niya, lalo ako tumatapang eh. At higit sa lahat ang ating pinakamamahal, VP Inday Sara Duterte.
Si Padilla kumanta pa. Si Marcos hindi napigilang banggitin ang impeachment hearing. Nagbiro pa siya tungkol sa ilang nangyari. Higit sa lahat, kamuntik nang buntalin si Senator Joel Villanueva. Maisog kami talaga. Ako nasigawan ko si Risa Ontiveros. Sorry. Pasensya. Hindi ko napilit. Alam po ninyo, isang gabi, hino na kami, tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Kasunod niyan, nanawagan siya ng suporta para kay VP Sara. Samahan ninyo ako na tayong lahat sa likod ni VP Inday Sara Duterte ay maninindigan para sa bayan, para sa konstitusyon, para sa ating bansa. Dahil tayo ay malayang mamamayang Pilipino, ang mga tunay na hukom ng bayan. Sa kanyang talumpati. Bago po natin na patuloy na panoorin yan, bago po yung pagbibigay ng mga salita po ni VP Sara Duterte dito, ano po ba yung palagay ninyo dito sa nangyayari po na ito? Naniniwala ba kayo na ito po ay parte ng pagiging isang malaya, no? Malayang Pilipino? Na sabi kanina, konstitusyon, no? Ano ba yung nasasaad sa konstitusyon, no? Tari tayo doon, yari. Eto na nga po, 'di ba? Mamaya pagtapos talagang bubuuin natin, no? Di lang natin mapigilan minsan na sumingit sapagkat napakahalaga po na aware po tayo na sila rin po ay nagbabanggit ng mga patungkol sa konstitusyon, and yet yun na nga, mamaya upload natin. Batikos ang Vice Presidente, partikular sa sinapit ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa The Hague para sa reklamong crimes against humanity kaugnay ng madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan, ay papahirapan nila tayo. Nabanggit din niya ang nangyayari ngayong impeachment trial. Napanood niyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant, absence of basic human decency and respect for the rule of law, typical of people drunk in power. Sabi pa niya, si Marcos lagi raw niyang iniimbitahan saan man siya pumunta. Ang dahilan? Sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Matatanda ang kasama sina Marcos at Padilla sa 18 senator judge na pumabor sa pagbalik ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa Kamara. Ang summons naman ng impeachment court sa Vice Presidente na ihatid na sa kanyang opisina. May hanggang June 23 ang Vice para tumugon sa summons ng impeachment court. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Alright mga tol, yan na po yung ating binabanggit kanina, no, na
Sinasabi nga po, dito titimbangin natin. Ano ba talaga yung nangyayari kapag ang impeachment po, trial, no? Hindi naman talaga impeachment pa talaga na kumbaga na impeach na ba talaga? Hindi pa, 'di ba? Wala pa naman eh. Trial pa lang. Lilitisin. Pero ayaw na. No? What's the point here? The point is, bakit parang may tinatago? Yun yung problema. No, yun yung masakit na katotohanan na hindi matanggap ng marami na sumusuporta po sa mga Duterte. No? Akala ng iba kapag tayo po ay nagbabanggit ng pagsuporta sa katulad po ng impeachment trial ay ano na tayo? Pro BBM. Hindi po ba marami sa mga kababayan po natin na naghahanap ng sagot? Bakit ganito? Bakit ganyan? At doon po yan magaganap. Doon po yan titimbangin ng mga bagay na basihan, mga grounds for impeachment. And yet, 'di ba? Constitutionally, sa konstitusyon, 'di ba? Yan nga po yung mga pinagdedebatehan nila. Senado ang isa sa una na mga magta-trial dyan, na maggagawa ng pag-iimbestiga dyan, di ba? Correct me if I'm wrong. Sila na lang po ba ang may tinig na tama at sabi nga, parang totoo po ito, no? No, yung sinabi po niya na parang hostage si Amy Marcos. Tila. Parang ganun nga, no? Nako. Anyway, di ba? Ano po bang pinaglalaban po nila? Ito po yung usapin na po ng impeachment trial, which is dapat imbestigahan sapagkat ito po yung may kaugnayan sa kaban po ng bayan. Kaban ng bayan na pera po ng ating mamamayang Pilipino. Ikaw, anong masasabi mo dito na ito pong mga tao po na ito ay nagiging marahas, no? Katulad po ni Robin Padilla, no, na babanatan pa nga kuno si Joel. Tama ba, Joel? Villanueva. Ginawa pong kanto yung Senado. Para sa akin po, kahit ano pa, hindi po yung magandang indikasyon. Isa po yung simbolo na ang kanila po na nasa loob ay nagre-reflect kung ano yung talagang motibo sa mga bagay-bagay, no? Kahit na ano pa, mahabang usapin, marami tayong pwede pag-usapan. Pero sa video po na ito, anong masasabi mo na ito po sila VP, nila Padilla, kasama na rin po si Amy Marcos sa iba't ibang lugar, naghahanap po ng simpatya, suporta sa gumugulong na impeachment proceeding sa Senado. Ikaw, ano masasabi mo sa usapin na ito? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See ya ulit sa susunod na video.